Ang isa pa din sa best point guard ngayon sa NBA na masasabing maraming analyst ang pinaiyak nang madala niya sa playoffs ang OKC Thunder matapos mawala dito si Russell Westbrook, na ang naging kapalit ay itong si Chris Paul, na umpisa pa lang ng season noong 2020 ay laging napapag-usapan yung trade at buyout dahil sa malaking kontratang nakuha niya sa Houston. Si Chris Paul ay naging 10-time All-Star, All-Star MVP, nakasama sa All-NBA selection, All-Defensive Team, 2006 Rookie of the Year at isa sa mga player na kaya maglaro bilang playmaker at defender. May nagawa na din ako dating kwento about kay Chris Paul pero naka-copyright lang. Ito kasi yung part sa kwento na yon na hindi ko masyado nabigyan ng pagkakataon, ang friendship ni na LeBron at CP3. Hindi siya katulad ng kina Wade at LeBron na maingay talaga, lalo na nung nagkasama si Wade at LeBron sa Miami Heat. Ang ninong pa nga nitong si Bronny ay itong si Chris Paul na minsan ay sumasama dito kay Bronny sa kanyang mga games at nagiging coach pa niya. Nakikita niyo din naman si Wade sa side ni Bronny, pero sa dahilan ay naging magkakampi si Bronny at ang anak ni Wade. Si LeBron at Chris Paul ay noon pa talaga nagkasama habang nasa high school pa silang dalawa, sa Jordan Classic at sa iba pang basketball camp, lalo na sa McDonald All-American. Meron pa ngang game noon si LeBron kontra sa team ni Chris Paul nang dumayo sila sa North Carolina. Wala na din kasi ako makitang highlights noon. Si LeBron noon ang Ohio Mr. Basketball at si Chris Paul naman ang North Carolina Mr. Basketball. Magkabatch kasi talaga si LeBron at si Chris Paul. Ayon pa sa 24/7 Sports, si LeBron ang number 1 high school prospect noong 2003 na meron nga mga kwento na si Lenny Cook ay mas mataas ang rank dito kay LeBron. Pero hindi naman sila magkabatch. Ang kabatch ni Lenny Cook ay itong si Carmelo Anthony noong 2002. Si Chris Paul naman ay nasa pang-12 at number 1 sa mga point guard noong 2003. Alam naman natin, hindi nag-college at direkta agad sa NBA itong si LeBron at nakasabayan niya si Carmelo Anthony, Wade at Chris Bosh noong 2003. Samantalang si CP3 ay naglaro ng 2 taon sa college bago pumasok sa NBA noong 2005 bilang 4th overall pick. Kaya mas napansin yung pagkakaibigan ni na LeBron, Wade at Carmelo lalo na nung maglaro sila sa Olympics noong 2004. At si CP3 ay pumasok sa NBA pagkatapos noon. Si Bronny James ay pinanganak noong 2004. Tapos si CP3 ang ninong niya na wala pa siya sa NBA noong mga panahon na to. Kaya hindi agad mapansin. Yun kasi ang unang season ni Chris Paul sa college. Ito pa yung kwento dyan, noong 2006 ay naging part ng USA National Team si Chris Paul para sa 2006 FIBA World Cup. Dito ay parang binuli siya ni Dwayne Wade nang pinagbitbit siya ng bag nito. Na sinasabi noon ni Wade na rookie pa ng national team itong si Chris Paul. May video kasi ito na bitbit ni CP3 ang bag ni Wade habang pumipirma ito ng autographs. Sinabi pa noon ni CP3 na get off dahil ayaw niya yung ganong klaseng bagay. Yun bang binubuli kahit biroan lang? Dito ay pumasok pa nga si Carmelo Anthony para manggatong sa ginagawa ni Wade. Kahit si Gilbert Arenas ay pinasabit din ang bag nito. At dito pa nga ay lumapit sa kanya si LeBron at mayroong binulong. Ang ginawa pa ni LeBron habang papalabas sila ng tunnel ay nilagay din niya ang kanyang bag dito sa balikat ni Chris Paul. Parehas kasi silang tumatak talaga sa international level kahit dito sa NBA. Na si LeBron ay naging isa sa mga greatest player na nanalo ng 4 na MVP awards at 3 NBA championship. Samantalang si Chris Paul ay naging isa sa best point guard naman sa NBA na noon ay pinag-aagawan pa ng ibang mga teams. Ito pa yung isa sa patunay na si LeBron at CP3 ay mas malapit sa isa't isa. Naaalala nyo naman siguro yung 2010 decision ni LeBron about sa free agency. Ang una kasing nakaalam kung saan lilipat talaga itong si LeBron ay si Chris Paul. Baka sabihin nyo naman ay gawa-gawa ko lang yung kwento. Meron kasing article noon na pinalabas noong mga July 2010 bago yung TV special ay nagkaroon ng parang workout si LeBron at si CP3 sa Akron. Dito ay napag-usapan nila yung kanilang basketball career kasi si CP3 ay may problema na magkaroon ng injury at tanggalin yung meniscus sa kanyang tuhod at sinasabing magkakaroon siya ng problema pagtagal ng kanyang basketball career na hindi na siya magiging katulad ng dati. Si LeBron naman ay naghahabol ng championship. Dito nila napag-usapan yung decision na si LeBron ay sinasabi talagang ang Brooklyn ang pipiliin dapat bago mangyari yung meeting niya kay Pat Riley. So naikwento ko na yung sa episode ni Pat Riley kung bakit nga ba nabago ang isip niya. May kwento pa na dapat magiging magka-team up si CP3, Wade at LeBron sa Miami Heat. Kasi lumipat ng agent itong si CP3 na naging magkasama silang dalawa ni LeBron.
na noong 2011 ay kainitan din ng trade ni CP3. Ang maingay na team talaga noon ay ang Lakers na gusto siyang makuha. Ang problema lang, ang may hawak na New Orleans ay ang NBA mismo. May rumors kasi noon na balak i-trade ng Miami Heat si Chris Bosh sa New Orleans kapalit itong si Chris Paul. Sinabi pa noon ni Commissioner David Stern na papaboran lang nila yung magbibigay ng batang players at ilang mga draft picks. Kaya napunta siya sa Clippers. Bukod pa yung kwento na gustong mabalanse ng NBA kung mapupunta si Chris Paul sa Lakers. Ang isa pang side ng kwento noon, nung maging free agent si LeBron at si Wade noong 2010 ay balak nila mag-sign sa New Orleans. Kaso hindi naman kakayanin ng salary cap ng team nila dahil sa malalaki nilang kontrata na noon ay wala pang bagong may-ari ang New Orleans at ang NBA pa ang may hawak sa kanila. Ang isa pa doon ay noong 2014 na maging free agent si Wade at itong si LeBron na napag-usapan nila na gusto maglaro ni LeBron para sa isang team na nakabase sa Los Angeles na noon ay naglalaro pa si CP3 para sa Clippers. Ang problema lang ay katulad ng sa New Orleans na wala na silang salary cap. Pero ang rumors ay willing i-trade ng Clippers sina Blake Griffin at DeAndre Jordan para makuha si Wade at si LeBron. Inamin na din ni Chris Paul na nagkaroon na talaga ng chance na maging magka-teammate silang tatlo at sinabi pa niya na hindi niya alam kung sino dapat yung magsuot ng number 3. Nang tinanong si CP3 kung may pag-asa pa ba mangyari ito ay sinagot niya na posible pa habang nasa NBA pa siya. Pero ngayon minus D Wade na dahil sa retire na ito. Ang huling pagkakataon sana ay noong 2018 nang nasa free agency ulit si Carmelo, Wade at LeBron na nag-sign sila ng minimum contract. Tapos si LeBron at CP3 ay nasa max contract. Si Wade ay nanatili sa Miami Heat dahil sa magre-retire na ito. Si LeBron naman ay pumirma sa Lakers. Ang nangyari pa ay nagkasama bahagya si Carmelo at si Chris Paul sa Houston. Hanggang sa matrade nga itong si Chris Paul sa OKC at naghahanap ng mga teams na pwedeng kumuha sa kanya. Pero dahil sa laki ng kontrata niya ay hindi siya basta makuha sa trade. Tapos hindi rin siya pumayag sa buyout na pwedeng bumaba ang makukuha nitong si Chris Paul. Silang dalawa ngayon ay nasa 35 years old na at bilang na din yung taon na itatagal nila sa NBA na hindi lang naman sa basketball ang naging samahan ng dalawa kundi pati na rin sa sinasabing business. Hindi basta yung usapang pera. Si Chris Paul kasi ang president ng NBA Player Union or NBA Player Association. Samantalang si LeBron naman ang kanyang vice president ng ilang mga taon na naging malaking part din sila ng 2011 lockout kung saan ay kasama sila sa negotiation para matuloy ulit yung season. Bukod pa dyan, yung tagal ng kanilang samahan ay hindi pa sila nagkakaharap sa playoffs dahil sa magkaiba naman sila ng conference dati at ito yung taon na posibleng mangyari yon. So yan mga pre ang naging kwento ni Chris Paul at nitong si LeBron. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.